Eto naman po tayo mga ka-QC. Dumako muna tayo at alamin natin, pag-usapan natin paano nga ba nagsimula ang peso. Ang tingin natin kasi dati dito ay nalalaman natin, ang peso dati ay euro. Ngayon makakasama natin para sa ating kwentuhan, short kwentuhan, ika nga throwback na kwentuhan. Kasama natin si Sir June at saka si Sir Tom. Palakpakan po natin. Yan, good morning sir. Sir, paano po ba yung nagsimula yung ating peso? Ang peso, nagsimula, dapat kung nagsisimula. Ayan, as euro, ito ay, syempre, bawat LGU sa Metro Manila ay created naman as a task force unit para sa mga pribadong sektor. Ang Industrial Relations Office, yung po yung euro. So, yan, it started 90s, 93. So, ayan, nagkaroon na ng creation para sa Republic Act na napaigting to as Peso Act 1999 to 2003. Yung anong tawag natin nun, institutionalizing ng peso. So before, ang mga trabaho naman namin or nila, yung mga persons na una pa sa amin sa euro, is anything naman na meron humanitarian o sa mga private negosyo, pagdating sa parang tripartism, kung ano po ang kailangan. So naging practice na rin kung ano yung mga nangyayari sa labas, o pwedeng sa mga businesses o yung may mga usaping pagdating sa mga empleyado, yung po umi-engage ang Industrial Relations Office. At habang lumalakas po, nakukuha po natin syempre ang ideas and programs po ng DOLE. Yun. So, yun po ang ano. Ano po yung mga naging pwede nating makatulong? Sa pagiging peso ng ating departamento, paano po tayo, o paano natin masasabing makakatulong po tayo ng malaki sa Q-Citizen? Actually, yung tulong po na yan, malaking bagay kasi rate ng peso, before ng peso, euro nga, mostly nang ginagawa namin nung more on referral din. Referral. Kasi kung, So yung referral natin, sir, doon po yan sa mga naghahanap ng trabaho. yes, so, Naghahanap ng trabaho. Siguro yung mismong idea ng creation na pinalakas ang peso, being isang institusyon o opisina para maging lugar doon sa mga naghahanap at nagbibigay ng trabaho. So, Yun po bang venue siya. sakop ng peso? Ano po ba ito? Meron po bang nakatutok lang po ba tayo doon sa mga manggagawa o ano po bang yung mga dapat pang mga sektor po ba na pwedeng pumasok o tulungan ng programa ng peso? Well, yun talaga nagsimula para doon sa mga manggagawa. Manggagawa. Oo, ang syempre, kaduktong na rin doon, pati sa pamilya ng manggagawa. Kasi kung local o overseas yan, ando naman din po yung pamilya. So, yung mga split na pwedeng maitulong, particular sa trainings, idea ng mga livelihood, syempre, laging naman nasa isip ng peso yan. Yun. Sir, matanong ko lang, ilang taon na po ba kayo ngayon sa pagsiservisyo in public po sa ating departamento sa peso? So, sino unang oo, Si Sir Jun po muna, si Sir Jun. Kasi, ako muna. Siguro, sa gobyerno, nasa 27 years na. 7 years, so tagal na rin po. Sa Okay, peso po. So, sa peso, alisin natin dun yung 4 years, 23 years na. 23 years, so talagang napakatagal niyo na po. 2002, oo. Si Sir Tom po, ilang taon na po kayo sa Public Employment Service Office? ako, dito malalaman, mas talagang mas tanda ko sa kanya. 1994, so 32 years. 32 years, eh. So, alisin natin yung pagpasok ko dito sa Hero, 2001. 2001. 25 years old na. 25 years na ba? Tama, 25 years. Yun, so, sir, yung po bang 27. 27 years na, sir, napakahaba na rin. Meron po ba tayong mga hindi makakalimutang or mga challenge, mga naging challenge yun nung kayo naging euro, at ano naman po yung pagkakaiba na ngayon ay naging peso na tayo? Naalala ko Ang daming, ang sabi nga namin sa sobrang dami
very memorable. Nakalimutan na namin yung iba. Hindi, marami siyempre. Memorable. Isa na lang, yung evolution nung time na dumating kami or kung ano yung nakikita nyo ngayon sa present peso, siyempre, computer. Dati, 23 years ago, ang matching namin or ang way namin mag-interview into matching, yun ang tawag namin. Pag kami aplikante, imamatch namin sa isang trabaho, typewriter lang ang gamit namin. Wala pa kaming social media before. Ay, mahirap din po magana po. Saka, sir, yung matching officer natin dati, ngayon, kasi yun tawag sa amin dati, matching officer. Matching Ngayon, kasi officer. mga frontliner natin, sila ngayon. Yes, sir. Sir, mabalik lang po ako. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng ano? Or yung meaning ng IRO? I-R-O? Industrial Relations Office. Industrial Relations officer. Relations Office. So, malaki po yung pagkakaiba ng IRO before sa kaya naging peso po ngayon. Malaki po ba o halos same lang din po yung ating mga ginagawa? Malaking pagkakaiba para sa akin kasi Evolution, kasi konti lang kami. as 15 lang. Tapos yun nga, 15 yung lang kami before. machineries, mga ganon, medyo, syempre, late pa dahil Sa rationalizations. sa rationalization, everything, pati resources din. Sir Tom, medyo nabalitaan namin bago nagsimula si Sir Jun sa peso or sa IRO, kayo pa ho pala nag-interview sa kanya. Nung mga taon na yun, 2001. 2001, ako pa yung nag-interview at nagbigay sa kanya ng referral para doon sa Abesco as driver. Driver. Oo, kasi during that time, Ano nangyari? Nakatanggap ka 34 years old ako. Sir, yun natanggap ko ba yun? Sa labor market na kodiko niya, yun yung urgent jobs. Yung mga skilled. Pero yung código na sinasabi niya, yun yung mga inipo namin before na mga job vacancies sa dyaryo. Dyaryo. Sa Jari Lang pa kami doon. kukuha noon. Hindi kami, wala pang mga... Classified ad, sir. Tapos tsaka niya, doon lang siya. Doon lang kami kumukuha ng mga employer. So automatic ako doon natanggap. Kasi ang Abesco noon dyan lang sa Aurora, existing pa rin yan hanggang ngayon. Parang ano siya, electronics, ano siya, yung business noon. Oo. Di syempre okay na ako doon. Pero hindi naman driver, sir, ang... Hindi, kasi nung nag-undergo ako ng screening doon, ang may business pang yung mga, kasi yung mga Chinese noon, may business sila na gustong, marketing ako. So, nilipat ako doon sa marketing niya doon sa SM Mega Mall para pagputukin daw yung marketing ng kanyang garden, yung restaurant. Chinese restaurant. Yun. Sa ngayon, sir, sa peso, ano pong yung, or saan po kayo napapabilang na division ngayon? At ano po yung pinaka-trabaho niyo ngayon? Dito kami sa Public Employment Division. Ano po ba yung ginagawa Yung ng... unang division lang talaga, meron ang IRO at ang, nung 2 peso. 2 peso. Kasi yung time namin, doon pa lang naging bumuka para maging ibang section na yung... Karoon ng ibang kasi division. considered kami task force pa before eh. Naging task force pa before bago siya naging ano. Task force lang talaga siya. So hindi talaga Sa sa office. department. Hindi pa siya. Kaya nga may mga ganon na mga kinasa para forming ma-institutionalize siya para maging office. Parang testing the water po, tapos ginawa yung task force, nagdag-boom. Habang konti pa lang kami, dumadami yung pwede namin isaksak na programa. The idea of DOLE, programs, plus international programs pa ng ILO na ina-absorb. Bali yung department mo before, sir, at saka ngayon, halos iisa. Same pa rin, same pa. Si Sir Tom po, saan po kayo ngayon division sa peso? Isa lang din. Oo. Isa lang din. Isa lang din. Pero nung nung mga nakaraan, Yun eh, admin and employment. Okay. Sir, parang nakikita ko din kayo minsan sa mga sa mga assembly o mga seminar ng ating mga kasambahay. Ano po bang natin doon, sir? Yan. Pero 2004 kasi na-create natin ang sa kasambahay. Kasambahay ordinance natin, yung massive registration. Patulong din namin dyan before yung sa
from ILO. Yung Kaya, funding, kaya may nagkaroon funding kami kasi. ng special Unit muna bago special program. program. Mm. Para doon sa kasambahay. And then, child labor, kasi sakop na rin ng... Pati child labor, sir, meron na rin po, hawak na rin po, ano din po ng peso, na po. Combine kami doon. Combine na rin po lahat-lahat na. Tapos patuloy pa rin po yung pagbibigay ngayon ng iba't ibang programa na po. Tama pa rin. Pa na siya ito. Mas tumawak na po yung naging pagkakaroon ng peso. Kumbaga, sa department natin sa Quezon City, Section to division na ngayon. oo nga, mas malaki na, sir, no? Yun po. Meron po ba kayong mga, hindi makakalimutang experience dito sa trabaho nyo? Yung talagang hindi nyo makakalimutan, sir? Sir Jun, Sir Jun. maraming memorable dish yan. Pero nakalimutan Sige, ko yata. kay Sir Jun muna tayo. Sir, kayo po muna, sir. Kahit may ikling kwento. Ano ba, sa operations? Hey, sir, basta yung hindi nyo makakalimutan sa, habang nandun kayo sa trabaho sa peso. Pinilit ko na lang kalimutan yun. Hindi marami. Sige, sir. Kasi kung isipin namin kung ano yung mga... Yung pinaka. Oo. May mga memorabilia namin. Ay, sir. Marami. Isang nakakalimutan, hindi ko makakalimutan siguro. Part ng evolution ng marketing naman na ginawa. Inintroduce ko rin sa kanila. Yung dati ang source ko, yung clippings ng mga dyaryo, sir. classified ads. Hmm. Doon ko nakikita yan kasi doon mo makikita wanted. Yung pala employer siya. Employer pala siya. Oo, talaga nasa QC. Yun, gasaan ko yun. Eh, si Sir Tom. So halos ganun din kasi Oo. actually nauna ako sa kanya sa peso, sa hero before. So ganun ko na yung ginagawa ko dati. Yun ang sabi ko nga tinuro ko sa kanya. Pero Gawa ko yung mga gupit-gupit nila ng mga Gupit-gupit. clippings. Tsaka sinasama-sama. parang Ginawa kong album. Yun lang. parang alam mo Kasi yung mukha kaming alam mo yung sa naman. video okay na libro. Oo. Songbuk. Kulang na lang Songbuk. yung mic. Naging songbuk na lang. Ayun. So talagang Iba. sa hirap po, naging magkaroon ng paghihirap or sabihin natin hindi pa masyado kasing modernized dati. Kesa ngayon, na peso na po, na kompleto na po tayo lahat mga ating mga gamit. Actually, yung ngayon kasi most puro computer, di ba? Ngayon may laptop na. Kami, yung typewriter lang gamit namin. Yes, sir. Yun po, dun po pumapasok yung tatanong ko sana ngayon na gaano kahirap ang buhay nyo or yung pagtatrabaho nyo as Iro papunta sa bagong peso. No, nakakasabay po ba tayo sa mga digitalized natin ngayon, sir? Sa mga modernization, nakakasabay po ba? Yung modernization, nakasabay kami kasi yun nga, natuto rin kami siyempre gumamit. Opo, tama po yun. Computer na kung nadadagdagan na yung mga tao. And yun nga, nahihiwalay na yung, kamukha niya pagdating sa mga data processing, meron ng certain unit na gagawa. Mas mabilis na lang po, ano po? Para magawa naman namin yung part namin sa labas, makapag-interact. So, yung ganun. So, mas lumawak po ngayon yung peso. Mas lumawak. Kasi kamukha niyan, hindi ko na kailangan maghanap ng kasi yung mga na-create namin nung araw, hindi lang naman employers nagbibigay ng trabaho sa QC. Maabot kami ng Parañaque, maabot kami ng Makati, para lang dalhin dito sa QC. Yun mas maganda, sir. So kung ano yung nakikita nyo active ones, meron yung mas active before ng mga employers na nagbibigay ng trabaho. At ang inuuna nila, hindi yung peso sa kanilang city. Yung panahon namin, ang inuuna nila is QC. So sa panahon po nung kayo po ay Iro pa lang o naging task force na naging Iro, sir, pwede ko bang malaman ilan po ba kayo talaga doon? Ilan ang manpower before? 15. 12 ang inabutan ko. 12. So palagi mo na mga 2001. Pero yung years before noon, siguro basta mga 10 lang sila eh. Parang hindi tayo nagtutugma. Hindi. So may nagsusuman ng chatting doon. Pwede. Hindi, parang doon dumating si Sir Jun. Ilan lang kami doon ay... kasi 12 lang kami. 1 year almost a year after noong 2022 na ako pumasok sa kanila. Pagdating niya, parang 13, siya yung 12, pinakaling. 13.
Ako yata yung malas. Tatlo. So, total sir, sa Iro, 12 lang talaga ang kumikilos. 12 pa lang. Oo, 12 lang. Kasama na yung boss doon. Kasama na yung boss. Unlike ngayon, sir, sa peso, talagang halos hundreds na po. Tate, 200s, mga ganun pong bilang natin. Ano po? Si Sir Jun, bali yun. Pag sakto, pag 13 siya, 13. Sir nun, siguro mga ilang months na siguro may dumating na naman bagong empleyado. Eh, yun pala yung Umabot kami nakakatawang ng 15. experience, no? Alin po yun, sir? Pwede nyo idagdag. Dumating ako dyan para maging kasama na nila. Di ba, ninatch lang ako eh. Mhm. Eh, bumalik ako dyan. Kasi nga, kinuha na ako nung boss namin. Hindi nila ako pinapansin. Bakit naman? Bakit Hindi di... nila akong turuan. Totoo ba yun, sir? Sa matching Oo, officer. totoo yun. Ang dahilan nila, matututunan ko raw yan. Talagang sariling kayod. Sariling kayod. Itong panahon kasi namin, pag sinabi mong, ilabas mo yung sarili mo sa kahon. Tama po. Doon pa lang, umpisa na yun. Hindi pwede yung man po gagawin ko. Hindi lahat po isusubo. Parang ganun po. Ano Hindi po? ako pwede kasing ganun eh, na tatahimik lang sa nakaupo eh. Meron kaming, meron na tayong Google Map noon. Naalala ko. Doon ako unang-una nangialam. Doon sa, ilang tables lang yon, yung matching, tapos to section head ni Carlo. Na table. Tapos may typewriter. Yung typewriter, pupunta lang doon. Dati ginagamit namin papel lang sa matching. Mhm. Pupunta lang doon yung papel pag itatype na yung referral form ng tao. So, babalik yun, pipirmahan. Tapos, ang pinakahuli nun, si Mang Ben, naalala mo? Doon ako pinakaupo sa likod nun. Si Mang Ben yung Google. Sino si Mang Ben, sir? Basta, yun yung monitor namin. Ayan, si Mang Ben. Mang Ben, shoutout sa'yo, Mang Ben. Ko, para lang maintindihan nyo. Ano So, tahimik lang ako kasi bago lang ako, parang ilang days lang ako eh. Yun ang pupuntahan ng aplikante para ihatid siya. Ibig sabihin sa ihatid, yung may address na kasi yung referral. Okay, Yan. referral system Meron rin kami po. isang malaking wall na mapa ng QC. So, literally, dadali niya dun yung aplikante pag nakita yung dito ka sasakay. Tuturo niya yan. Tuturo na ganun. Yun po yung pinaka-Google Map nyo before. Oo, nangialam na ako kasi sabi ko, ba't kailangan pupunta doon sa map? Ito lang naman yung address. Bibigyan nila na yun. Oo, mas Susunod sinasabi na ko lang. na lang, ito sakyan mo, ganun-ganun. Sir, meron na po ba tayong ginaganap na job fair before? Nung panahon ng Iro? Marami yan. Meron na, pero hindi kami nung Iro time, kailangan kasama lagi ang dole. Kasi, ano pong bakit po kasama? Hindi pa kami pinababayaan or yung karamihan ng implementing rules ng job fair. Para sa technical po. Oo, yun, binded kay Dole. Sila yung nagsusupervise po before. Until dumating yung 2003, yung medyo okay na yung institutionalization ng peso, doon na kami bumukod. Plus, nakapag-create na kami ng maraming employer. So, pwede na. Ang marketing namin dati sa mga employer, hindi siya yung typical na nakita mo sa internet. Talagang Wala kasing pa noon. nasa dyaryo lang kami babase. Talagang mano-mano po. Kung sabi, Dadapin namin mano-mano. yan. Galing na ng Dole rin. Kasi nakita rin namin na nandun din yung mga listahan nila. Doon namin sila parang challenge lang na meron kaming version. Ayan, lahat ng employer. ma-market namin, amin na to. At saka hindi lang sir na ganun makita lang sa dyaryo yung ads nila. PPR namin. Pinupuntahan namin sa PPR namin. Talagang Kasi ang ano, ibebenta ko, Hindi isa namin puntahan. Isa. ipopromote namin kayo, wag na kayong mag-dyaryo. Kasi ang bayad ng dyaryo doon, depende sa laki na po, sa Jaro. Yun po pasok thousands na rin yan eh. sa classified ads Oo, sa mga instead newspaper. of doing that, tumutrompa kami ng bawat barangay para pakilala ang peso, ang Iro. Barangay, iniikutan namin yung, hindi naman naging eksaktong 142 barangays. Iniikutan namin yun. May flyers kami, may programa kami. Talagang napakahirap pala. Promote namin, itong employer na to nandito. Pero may ito ang courtesy mga kami sa sales barangay clerk. captain nun. Opo, kailangan po talaga Kasi yan. yung mga employer namin, nakapalibot din sa mga barangay. So, sabi parang ganito, ang isang barangay medyo nakakaangat. So, yung mga malaking company, yun ang nilalapitan namin.
with the help ng barangay captain ng barangay official. Yung, Para makakita lang namin doon. Marami na Ano ba ako, pwede, ano pwede nito mapadala ng trabaho, o magtatrabaho. So doon namin nakita yung yung mga kailangan namin lista, contact number, sino dapat na HR nila, kausapin. Kaya Natapat lang kami gumaganda yung PR namin kasi natatapat namin din yung mga HR na ganyan, kahit si POA. Tsaka magandang HR ba? No? Oo. Magaganda. Maganda HR na. HR ba? Yun. Sir, may tanong lang din po ako. Nami-miss nyo ba yung dati? Ikaw lang mismo? Sino mga HR? Hindi sir, yung dating iro kayo. Ah. Yung dating iro. Yung dating iro. Nami-miss oo, niya? Kasi, siyempre, dahil yung iba naman nandyan pa naman. Nami-miss mo ba? Nilaalala ko para sa HR eh. Siyempre, memories iba. Memories. Tama po yan. Iba naman yung... Iba yung PR namin sa mga HR nun. Hindi lang kasi babae yung HR ha. Kasi nasa isip na po babae. Women's month tayo. Siyempre, Oh, nandun lang. kaya ako yung nakapicture natin, eh. oo. Yun, yung mga HR nga, pagka after ng job fair namin sa mga barangay, gaya, kain tayo sir, kain tayo sa labas. After nun, siyempre may konti gatherings din kami ng mga employer. Doon kami nagkakaroon ng relationship sa mga... Mas gumaganda po yung relasyon nyo sa mga Oo, HR. Mahirap eh. Doon sila makapagkwento ng ng mga hiring nila. At hindi lang yun sa local Mhm. pati yung mga overseas natin. Kasi si parang Juno, nung naging matching officer ako para sa local noon, nilipat ako para sa overseas. Overseas. So si Sir Jun ang napalit sa akin sa local employment. Marami bang ano dun, sir? Pag yung sinasabi nyo kayo sa kwento niya, pag umiikot kayo para i-posting yung mga job hiring, marami din po bang nagpupunta sa job fair natin before? Marami po. Marami din. Kasi, ngayon kasi ang tawag natin sa district o barangay is district job fair. District job Pero fair. before, barangay job fair. Barangay Wala job. kaming district So, nun. kung sa pondo kasi, dahil task force lang, wala tayong sariling pondo noon sa Iro or nung early peso days, Mhm. talagang OCM yan. So, syempre, inikot namin barangays. Ang mga kausap namin, ng mga bagong employers namin na dinadala namin sa barangay. Pwedeng naka-tent lang o sa ilalim ng puno. Yun. Yung mga event na Doon nagaganap yung mga job fair. Barangay job fair. Andun ang dole lagi. Ngayon kasi ano na sir, no? Nasa mall tayo ngayon, di ba? Nasa barangay yung facilities. transition ng kaya na mag-isa, yun yung mga panahon na kaya namin pa-job fair, di ba? Ng sarili with Dole. Yan. Tapos, yun na, napalakas na yung 1993 peso ako, nung lumabas yung Republic Act mismo, na the only peso lang and Dole lang ang pwede mag-conduct ng job fair. Nasa 7th floor pa kami ng sabi ng Bisaya Rise. So, witness yan dahil lahat ng kaya rin tayo naging top sa city o na peso around kasi lahat naman ng ginawa natin in-house. Ay may in-house. Yes sir. Ginagawa In-house. lang namin yung in-house na kasi para dagdag report lang. Saan mo boss In sa fact, trabaho natin? Oo. Nagulat yung boss namin. Bakit nandun ginagawa nung mga employer sa labas pumapasok na sa opisina. Ang magpapatotoo dyan yung supermarket na hanggang ngayon yung HR doon, sila yung mga unang HR doon, uma-attend dito sa atin. Yun. Saan daw kayo pangalan ng HR? Oo. At matalas pa yung memory. Si tsaka si Maui. Yung tatlo. Patay na isa. Powerpuff Girls sila. Yun yung madalas na sa SM na Oo, kasi ang SM doon, SM Fairview, SM North. Yun. Okay sir, paano naman po, pwede po ba namin yung hingan ng advice para po sa mga empleyado nating ngayon, sa kasalukuyan na peso na po tayo. Dahil alam naman po natin, marami na po tayong empleyado dito po sa atin sa opisina, sa district, at saka meron pa din po tayo sa mga labas, di ba?
ano po ba yung pwede nyong ipayo sa kanila, bigay advice para po mas maging makabuluhan yung kanilang pagtatrabaho, magkaroon ng puso at malasakit doon sa pagbibigay ng proyekto at programa na nanggagaling po sa ating departamento. Si Sir Jun. Napakahirap ng tanong. Advice lang naman yun, sir. Opo. Siyempre, Sir, unang-una dyan. Naalala mo, wala akong in-advise sa'yo. Walang Hindi advice. kasi wala akong ma-advise na sa kanya. No? Hindi, ganito. Kasi, Siyempre, sir, para naman sa mga... May singit lang ako ng konti. Ang mga employer namin noon before, kasi may ano kami, may awarding kami sa mga employer. No, yung sino yung maraming na-hire. So, nagbibigyan namin ng certificate of ano. Sino yung mabango, gano'n? Kasama pa yun. Yung criteria no kasi, sino yung employer na maraming na-hire? On the spot. So may mga reporting kasi yan eh. So doon kami nagbabase kung sino yung bibigyan namin ng award. During flag ceremony yan, in-award namin. So yun, kaya medyo naging masipag na talaga yung employer before eh. So yun. Dahil nare-recognize po sila after. Ngayon ganoon din naman. Ganun din Kaya naman. Medyo ilang yata yung nawala yung awarding natin sa Bumabalik siya into form na employers forum. Yan. Nabibigyan ng award. Pero yun nga, balikan natin yung... Yes, sir. Advice po natin para sa Advice. Unahan ko na. mga bagong kasamahan natin sa peso. Alam mo, nung araw para kaming gilas. May puso. May puso. Sobrang nga yung puso namin sa trabaho. Siyempre, at the same time, yung pagiging honest din namin. Honest din kami. Tama po. And then, puso. Kasi isipin mo nung panahon namin, Valentine's Day. hindi na kami kilala ng mga asawa namin. Dahil sa pagtatrabaho. Hindi sa pagtatrabaho, takot namin sa boss namin. Sige, isa na yun. Pero yung ayun, devotion namin sa work, kung ano yung madadagdag Valentine's Day, namin. sir, may Valentine's Day. naalala ka. Valentine's Day, pinagkakot tayo na ano? Nag-job fair ng job, Valentine's Day. May ka-job fair yun, Valentine's Day. Ang gamit kinuha pa namin dun sa Quiapo. Ang layo. Federation of Chinese Chambers of Commerce. Si sir, advice po para sa mga kasamahan natin bago dito sa empleyado. Bagong empleyado ng peso. Yung mga... Kaya ano sinabi ni Sir Jun, yung puso talagang nandyan yan. Passion. And beauty tips. Tips. Yung enjoy mo yung ginagawa mo. Tama po. Kasi pagka hindi mo rin enjoy yung, sabi parang kulang na kulang yung, may kulang. Andiyan yung puso mo, yung passion mo, masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa trabaho mo. Sir, bilang saksi sa paglago ng peso, no? Paano yung masasabi niyo po na dati yung peso ay nakatutok lang particular sa pagtatrabaho? Ngayon po parang sa dami ng ating proyekto, programa, parang mas lumampas pa tayo dun sa ating mandato. Ano pong reaction niyo dun, sir? Ayan, mabuti na tanong mo yan. Tom, sagutin mo na. Wala ka sagot. Well, yung pagiging saksi, tingin namin sa ba't dumami yung trabaho. Lumabas na kami doon sa lumabas na kami doon sa kahon. Sinasabi ko, binabanggit ko yung out of the box. Nakakahuli tayo. Oo, nakahulan tayo nun. Isang kwarto lang tayo halos nun. Pero ngayon kasi, may mga marami tayong mga operations. Diba? Hindi lang yung operations namin kasi before na punta lang kami ng mga employer, maghahanap mo, punta namin kasi ng employer. Ngayon, iba na. May mga sectoral na tayo ngayon. Sektor na mga use sa PDS, wala ko. Sige, sir, ano na lang natin Okay. yan. Hindi, ang ibig sabihin niya, syempre, na-witness namin yung growth namin before to evolution nga ng lumalaki. Well, nandun pa rin naman. Yung serbisyo kasi ang hinahanap natin, makapagbigay. Kung sakali sa employment, and na-witness din namin yung paano papasok o yung mga potential na papasok sa amin na may connection sa empleyo. Ayun nga, nakikita natin yung mga grupo
na pwedeng sumuport sa peso. Andiyan ang mga NGOs. Siyempre, andiyan naman lagi ang DOLE. Yun yung habang nangyayaring expansion is eksakto naman dumarating yung mga great minds ng mga bagong nating nagiging kasama, nakakapag-isip pa kung paano gagawin yun. Kaya lumalagpas tayo Oo. sa mandate kung ano yung mandate ng peso. Kasi masyado ng na hindi namin magagawa kung kami lang noong mga panahon na yon. So welcome kami at na tutuwa rin kami na susuportahan kami ng mga bagong isip na mga kasama rin natin na naging bilang din ng peso. Parang kinapos na tayo sa pag-iisip. Hindi naman, sir. Kasi hindi naman tayo makakakilos ng ganun lang. Yeah, actually, Pero, yung dami natin ngayon, dahil bago, mabata. Yes, sir. Yung talagang aggressive yung pag-iisip. Sabi ko aggressive kasi marami silang marami kasi silang andyan yung yung use ng lalo na nung Tama. dumating ang social media and kung paano. Saka mas nakatutok po ngayon sa trend, no? Ano po yung trend na kasi yung before kasi ang pinaka social media lang namin lang kami lang din ng kaya lumabas dala namin yung speaker na sa mga kahit sa mga bangketa pwede ka Talagang live lang ang announcement namin. So, hindi namin ginagawa ng Wala kaming flyering. Kasi wala kami sa social media, wala kaming mga advertisement na ganyan. Funding, more on yun. Kung sakaling kailangan namin mass advertisement, tatap namin si Barangay Operations Center na ngayon ay BCRD. Yun po yung nakakatulong nyo sa promotion. Sa promotion, gawa kami flyers. Pero, ayun nga. yung pinaka ngayon kasi ang bilis ang bilis na ngayon hindi kahit hindi ka nakalabas sa opisina pero dahil sa mga bagong programa, mga naiisip na programa ng peso, Lahat naman naman naisip, may connection sa pag-i-employ. Yeah. Okay, sir. kami lumabas ng opisina kasi dati kasi walang ganun mga operations ngayon marami na kailangan na tulungan yung sa mga vendors natin. Yun nga, sir, kung nabalitaan ko din po ngayon, ang dami na rin po natin talaga ngayon pwedeng tutukan na sektor para doon sa, kasi hindi naman din talaga tayo doon sa pagtatrabaho nakatutok ngayon, sir, no? Before kasi Diba? Ang dami na. sector lang dati Pwedeng tumugon din tayo sa programa ng iba. Yes, sir, kaya Opo. Totoo. Halimbawa, social protection. ang sektor lang natin yung informal sector dati, kasambahay, child labor. Yan po yung, ulitin nyo nga, sir, yung mga sektor na natutulungan natin ngayon. Anong mga sektor po yan? Ngayon, sa kasambahay, Kasambahay. child labor natin, sa informal sector, marami yan Sa pag-usapin ng informal sector, nandiyan yung vendors natin, tricycle driver, jeepney driver, ano pa? Yun po yung informal sector. Ibig sabihin ng informal sector, ayun po, yung mga kasambahay, tricycle driver, jeepney driver, vendor, sir, kasama pa po ron. Yan, yung mga beautician, yung mga manggugupit sa labas. Kaya, yan po yung ibig sabihin ng informal sector. Eh, ano naman po yung formal sector? Kahit yung mga... Nakanektay? Nakanektay ba? Hindi, ano ba? Formal sector. Nakapulo, Vicente, Ang formal sector, syempre, organized group na yan. Ayun yung mga organized group. Pwedeng private, pwedeng basta legit and So, pwede sila na more on nasa private, So talagang ang dami na, sir, niyayakap, no, ng peso. Talagang, Kahit hindi may program natin, pwede tayong dumikit kasi may mga partnering government agencies yes, sir. tayo. Tama po. Na we shared as one services lang. Yes, sir. Kamukha niyan, kasambahay. Pag umerya tayo dyan, orientation mo yan o kailangan din nilang kasama natin si SSA. So lumalawak May yung program ating sila, oo. yes, sir, lumalawak yung ating niyayakap at sinasakop na trabaho, pero kakambal din po nun, yung mayakap din yung paglaki ng ating mga koneksyon galing po sa ibang ahensya. Yung mga sector na binabanggit natin, yung child labor, yung kasambahay, actually sa opisina, sa peso, na-hire na natin sila Pero sila yung mga model
Galing sa sektor na yun, sa child labor, meron tayo na rito. Mga ilang empleyado nga daw po tayo na galing doon. Kahit yung sa, sa PDL natin, meron na rin tayong na PDL. Yes, yung marami tayo. Yung sa PWD natin, importante yan. Meron na rin tayong mga hire. Senior citizen, meron na rin. So, kumbaga, niyakap na ng peso yung lahat ng sektor. Yes. Ganun po, niyakap na. Sir, bago tayo magtapos, hingan ko na lang po kayo ng bawat isa sa inyo ng mensahe po natin para sa ating departamento sa peso. Si Sir Tom muna. Message niyo po. Message niyo po. Ito po yung cam natin. Yan, para mas... Pwede bang i-chat ko na lang? Send to many. Send to many. Sige, Sir Tom. Kahit maiksi lang po. Well, sa edad namin ni Sir Jun kasi medyo... Ikaw nga lang. Hindi pwede yun, Sige, sige. Ang dami natin pinagsamahan. Baka dito na tayo maghiwalay. Sige, Sir. Message po para Okay, sa message natin. Sa mga bagong empleyado ba, mga empleyado natin bago, mahalin yung trabaho nyo. Tama po. Yung sa puso, yung passion, enjoy yung trabaho. Parang yung servisyo kasi kakibat talaga yan eh. Hindi pwedeng mawala yan. Kasi yun talaga ng gobyerno natin. Kaya tayo nasa gobyerno para pagtrabahuhan kung ano yung dapat na makatulong sa mga constituents natin. Tama po. Sa kupa natin. Importante rin yun. So yung sana sa mga susunod pa na henerasyon, huwag mawala yung ganung pakiramdam bilang isang empleyado ng gobyerno. Kasi ang kliyente mo, tao rin. Tao rin na kailangan mong alagaan, parang bata. Mamali mo. Sabi nga nila, from womb to tomb ang servisyo ng gobyerno. Diba? So yun, mahalin yung trabaho. SSDD yun eh. Womb to tomb. Womb to tomb. Oo. Womb to tomb. Opo. Ay, ako makakalimutan ko eh. Yun naman talaga naman natin eh. Si Sir Jun. Si Sir Jun, message po para sa ating peso department. Peso Department, siyempre, papasalamat at tumagal din ang peso sa akin at ako sa peso. For the coming years, siguro para dun sa mga magiging bago o mga bago natin mga kasama, hindi ko kami nakikipag-contest kung gaano kami kasipag. Ang sa amin ay puso at bigay lang natin yung respeto sa trabaho, sa kasama natin. Apo. Susunod na lang din yung sipag at tiyaga. So, yun lang po. Si Tuwit na guide namin naman lahat ng mga kasama namin sa mga operations, sa programa. Andito pa rin kami. Yan. Okay, maraming salamat po, Sir Jun. Thank you. Sir Tom, thank you very much po sa pinakaunlakan niyo po yung ating programa ngayon. No? Marami po kaming natutunan kung ano yung ibig sabihin ng IRO, ano ba yung trabaho nila dati, at hanggang sa naging peso. At ngayon, patuloy na lumalawak talaga no, yung pagdating ng trabaho ng peso. Naging very fruitful itong usapan natin. Yes, sir. Oo naman, sir.